Yon mga masters, bali may good news ako sa inyo. Bali, 8 videos araw-araw ang i-upload ko sa aking YouTube channel. Bali, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Maraming salamat sa solid nyong suporta sa akin mga masters. At sa mga hindi nag-i-skip, maraming salamat sa inyo. Inuulit ko mga masters, 8 videos araw-araw na ang i-upload ko sa aking channel. Maraming salamat sa inyo mga masters. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Nick De Padua at shoutout kay Richard Cos. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Sa oras na ito, ang asol na ilaw ni Ye Gotcheng ay dinala sa kanyang mga kamay, na nagpuntirya sa Aaron, at ang lahat ng asol na liwanag ay agad na sumabog. Aaron kahit na malayo, ngunit pa rin sa pamamagitan ng asol na liwanag na epekto mula sa hangin, pamumulaklak ang buong mukha sakit. What a powerful force! Ito ay isang malakas na hangin lamang. Ito ay kasing talas ng kutsilyo. Nagulat si Aaron sa puso, kasabay nito, pinipilit niya ang gininto ang enerhiya sa kanyang katawan na labanan ang nakamamatay na suntok ni Ye Gotcheng. Aaron, ingat ka, malakas na sigaw ni Qin Shuang. Boom! Direktang nilalamon ng asol na liwanag ang Aaron, at pagkatapos ay agad siyang pinaalis. Sa pamamagitan ng Blu-ray, ang malakas na puwersa ng hangin ay nagpagulong pa ng isang malaking bahagi ng mga tiles sa sahig sa pangunahing bulwagan. Pagkatapos, ang mabangis na Blu-ray ay tumangay ng 10-10 metro at biglang nagkalat. Ang katawan ni Aaron, tulad ng isang piraso ng papel sa isang buhawi, ay direktang lumipad ng ilang metro at sa wakas ay tumama sa lupa ng malakas. Oh, Diyos ko! Natanto na ni Kuya Marshall Brother Ye Gotcheng ang pinakamataas na arcane destruction ng Nihilism Intermediate Magic. Ito ay masyadong kakilakilabot. Ang galing talaga ng ground exterminating skill na ito. Maaari kang matarante sa malakas na hangin sa tabi mo. Haha, ang nakatatandang Marshall Brother na si Ye Gotcheng ay napakabata pa kaya't nakapagsanay na siya ng napakahusay na Doffa. Siya ay isang modelo ng ating henerasyon. Tinatayang kakaunti ang mga tao na kayang gawin ng napakabilis sa buong mundo. Ito ang tunay na malakas. Nakanganga at namangha ang mga alagad. Si Elder Shufeng at ang iba pa ay tumango rin ng may pagmamalaki. Labis silang nasiyahan sa ginawa ni Ye Gotcheng. Sa isang mahinang ngiti, maa-appreciate ng pinuno ang huling trick ng intermediate magic sa ganoong edad. Matagal nang walang ganoong talent sa nihilist. Si Qin Shuang lang ang hindi pinapansin si Ye Gotcheng. Siya ay nag-aalala tungkol sa Aaron sa lupa. Siya ay tinangay ng lupa. Ang buong katawan ni Aaron ay nababalot ng alikabok at nagkagulo. Isang malaking pool ng dugo sa paligid niya ang nagsasabi kung anong uri ng pinsala ang naranasan ng Aaron. Nang makita ni Ye Gotcheng si Qin Shuang, tumingin lang siya kay Aaron ng may pag-aalala, labis na hindi nasisiyahan. Gayunpaman, ang Aaron ay pinatay ng kanyang sarili, at siya rin ay galit na galit. Higit pa rito, ang kanyang pag-atake ay naghinala sa mga sinabi ni Qin Shuang ng lahat ng tao. Sa harap ng napakaraming tao, ayaw ni Ye Gotcheng na masyadong ipagmalaki. He snorted coldly and said, "Hindi mo ako sasalakayin. Kuya Marshall kuya, medyo mahina ka ba sa math? Putok na ba ito? 2 na ang nataman mo." Panipi, kapag may nangiinis, lumilingon-lingon ang mga tao, ngunit hindi nila mahanap ang pinanggagalingan ng tunog. Iniisip ng ilang tao na mula ito sa direksyon ni Aaron, ngunit napatay ang Aaron paano siya makakapagsalita. Hindi man siya mamatay, mahihirapan siyang maglabas ng galit. May lakas ka pa bang magsalita? Kung kulang ka pa sa huling suntok,
kung hindi mo kayang talunin ang isang alipin hanggang mamatay ng 3 suntok, kakanselahin ko na lang ang pangalan mo bilang isa sa 3 magagaling na alagad ng Dog P Nihilism Sect. Kung hindi, ito ay isang nakakahiyang sabihin yan, di ba? Sa masaya at hindi kapani-paniwalang mga mata ni Qin Shuang, si Aaron ay nanginig at bahagyang tumayo. Bagamat nanginginig ang buong tao, kinagat niya ang kanyang ngipin at tumayo doon. Bumalik si Aaron sa kalsada at pinilit na isuot ang mga damit ng mga disipulong nihilist. Sa oras na ito, nabasag ang kanyang dibdib, at ang kanyang balikat ay tinina ng pula ng dugo sa bibig ni Aaron. Kung hindi niya idinilat ang kanyang mga mata, hindi siya iba sa isang patay na tao. Ito, nanlaki ang mga mata ng nihilist na disipulo, halos hindi makapaniwala sa katotohanang nasa harapan niya, sa ilalim ng suntok ng lupa, nakakatayo pa si Aaron. Lahat ng matatandang naroroon, kabilang ang nakatatandang Shofeng, ay nakasimangot sa oras na ito. Pinunasan pa ni Elder Liu Feng ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Akala niya talaga natulala siya at mali. Pero ang totoo, talagang tumayo si Han. Sa asol na lupa, ang Aaron ay minsang pinahiya ng sentral na pamahalaan. Ngayon, sa nihilismo, nahaharap siya sa ganoong sitwasyon. Para sa Aaron, ito ay masyadong pamilyar, ngunit ang simula ng pagiging pamilyar ay hindi kailanman magkakaroon ng pamilyar na pagtatapos sa Aaron. Elder Marshall Brother, mangyaring bigyan ako ng kaunting lakas. Talagang, hindi kita matalo hanggang mamatay. I'm so nahihiya ka. Aaron matapos na sinasabi, hinamak ng flushed sa lupa sukal ng isang subo ng dugo. Nababaliw na si Ayegacheng. Ano bang problema ng lalaking ito? Kung mananatili pa rin ang lakas niya sa unang galaw, talagang ginawa niya ang lahat ng makakaya niya sa second move. Pero bakit, sa buong lakas niya, nakakatayo pa rin ang Aaron? Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, mahuhulog si Waterloo sa isang alipin. Tandang padamdam, mahirap ang buhay mo. Aba, pinilit mo ako, Aaron. Umungol si Yegacheng, at ang buong tao ay mabilis na minamanipula ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan, at pagkatapos ay galit na tumalon sa langit upang ituro ang posisyon ni Liu He, at ang Liu He light point ay lumabas. Sa oras na ito, hindi mabilang na malalaking hangin ang umiihip ng malakas sa labas ng bulwagan, at maging ang mga ulap sa kalangitan sa labas ay gumagalaw patungo sa pangunahing bulwagan sa oras na ito. O Diyos ko, advanced na diskarte sa pag-atake, Liu He Mirror Technique. Hindi ba't isang kasanayang matututuhan ng matatanda? Elder Marshall Brother, you can do this. Ito ay hindi ka panipaniwala, aking Diyos. Isang grupo ng mga disipulo ang namangha. Ang Six Harmonies Mirror Method, ang high-level na magic ng nihilism, at ang tunay na malakas na attack magic skill. Ngunit kailangan nilang matutunan ang ganitong uri ng magic skill. Bilang karagdagan sa kanilang kamangha-manghang talento, ang mas mahalaga ay mayroon silang mas matatag na mga pangunahing kasanayan. Upang maisaaktibo ang isang high energy at high attack spell, kinakailangan para sa caster na magkaroon ng matibay na pundasyon upang gabayan siya. At the same time, kailangan niya ng malakas na pangangatawan para alalayan siya. Kung hindi, kung pipilitin siyang mag-activate, hindi lang siya makakapag-activate, ngunit kung kaya niya, madalas siyang sasabog at mamatay dahil hindi niya ito masuportahan. Sa makatuwid, ang mga regular na alagad ay karaniwang nag-aatubili na hawakan ang lahat ng uri ng advanced na mahika. Kahit na pagkatapos ng pagsusuri sa pangunahing bulwagan, madalas na tumatagal ng mahabang panahon para kay Yegacheng upang maging isang alagad ng pangunahing bulwagan sa ilalim ng pinuno. Gayunpaman, nakapaglabas si Yegacheng ng high-level magic bago ang entrance examination. Paanong hindi siya magtataka? Hindi lamang ang mga disipulo, kundi pati na rin ang isang grupo ng matatanda ang nagmulat ng kanilang mga mata at hindi makapaniwala. Ayon sa nakaraan ng nihilismo, kahit na ang mga alagad na pumasok sa templo ay nangangailangan ng patnubay ng pinuno at tulong ng mga materyales sa paglago ng nihilismo. Tumagal ito ng ilang taon, ngunit natutunan ito ni Yegacheng ng maaga. Ito ay hindi masyadong maraming upang ilarawan ito bilang isang sorpresa. Si Elder Shofeng at ang iba pang matatanda ng kanyang sekta ay nagpalakpakan at tuwang-tuwa matapos silang mabigla. Sila ang kanyang mga alagad na may mahabang mukha. Hindi ko ini-expect na bihasa na pala ni Yegacheng ang mga magic skill na ito noong bata pa siya.
Ang kanyang kinabukasan ay talagang walang limitasyon. Bahagyang umiling si Elder Erfang. Hindi niya maiwasang humanga. Noong ikaw at ako ay unang sumali sa pangunahing bulwagan, tumagal ng 13 taon upang makabisado ang Six Harmonies Mirror Technique, at sa oras na iyon, ito ay hindi gaanong sanay at makapangyarihan kaysa sa inilabas niya ngayon. Sa sandaling ikaw at ako ay pumasok sa pangunahing bulwagan, sa paglilinang ng langit, espiritu at lupa na kayamanan ng buong paaralan ng Nihilismo, malamang na tayo ang maging unang tao sa daan-daang taon. Malakas na tumango si Elder Sanfeng. Hindi nagsalita si Lin Mengxi, ang kanyang mga mata ay bahagyang nakatingin lamang sa Aaron. Sa kasalukuyan, ang pagganap ng Aaron ay lumampas sa inaasahan ng lahat. Ang isang maliit na alipin, hindi pa banggitin ang pagdadala ng 2 suntok ni Ye Guocheng, ay kayang tiisin ang 2 suntok ng iba pang ordinaryong baguhan. Ito ay napakamatagumpay. Sa makatuwid, mula sa pananaw ni Lin Mengxi, ang Aaron ay talagang isang talento na dapat gawin. Sinimulan din niyang maunawaan ang ideya ni Qin Qingfeng na tanggapin siya bilang isang apprentice at ang paraan ng hiniling ng pinuno sa kanya na ituro ng pribado ang mga kasanayan ni Aaron. Ngayon ay tila nawala na talaga sa paningin niya ang Aaron. Kung nasanay siya sa hinaharap, dapat mayroon din siyang hinaharap. Sa kasamaang palad, mula ngayon, ang Aaron ay walang hinaharap. Sa ilalim ng pag-atake ng batas ng Six Harmonies, tapos na ba si Anne? Bilang isang elder, mas alam ni Lin Mengxi at ng iba pa ang kapangyarihan ng batas ng Liu Hejing. Ang Aaron ay hindi makakaligtas sa gayong pag-atake. Tama yan. Sa karakter ni Lin Mengxi, hinding-hindi siya magmamadaling husgahan ang anuman. Kahit na ngayon lang inatake ni Ye Guocheng ang Aaron, hindi siya kailanman nang husga ng anuman. Bagaman, para sa maraming tao, hindi ito suspense. Ngunit ngayon, nakagawa na si Lin Mengxi ng desisyon. Dahil marami siyang alam tungkol sa mapanirang pinsala ng 6 na paraan ng salamin. Sa oras na ito, ang malakas na hangin sa bukid ay umabot na sa antas ng isang bagyo, at maraming mga dekorasyon sa bulwagan ang patuloy na nanginginig, na maaaring makuha ng bagyo anumang oras. Sa sumunod na segundo, biglang huminto ang bagyo, na sinundan ng Liuhe Point sa harap ni Ye Guocheng, biglang nanalo ang liwanag. 6 na pag-atake ang nagtagpo sa isang lugar, na bumubuo ng napakalakas na pag-atake sa Aaron. Gawing 6 sa isa ang kapangyarihan, at ang 6 sa isa sa linya. Ang operasyong ito ay maaaring gawing malakas ang enerhiya ng ilang beses sa isang iglap. Nang dumating ang malaking enerhiya, hindi maimulat ni Aaron ang kanyang mga mata ng buo sa hangin. Sa oras na ito, hindi siya nagtago o nag-flash. Sa paningin ng iba, para siyang tanga. Hindi naman kasi siya tumakbo sa harap ng ganoong pag-atake. Ano pang hinihintay mo? Dahan-daang umupo si Han Sanchen. Kahit na matagal na siyang wala sa mundo, alam din niyang napakalakas ng kapangyarihan ng mundo na hindi niya maisip. Hindi niya inaasahan na matagumpay na makakatakas sa ilalim ng gayong pag-atake, at hindi niya inaasahan na aasa siya sa gininto ang enerhiya sa kanyang katawan upang protektahan siya ng buo. Aaron, magtago ka dali. Hindi napigilan ni Lin Mengxi na umiyak. Palaging kalmado bilang siya, sa oras na ito din para sa Aaron kurot ng pawis. Ngunit ipinikit lang ni Aaron ang kanyang mga mata, at kasabay nito, malumanay siyang gumuhit ng kilos na hindi niya maintindihan. Pagkatapos, ang Aaron ay may hindi mahahalatang gininto ang liwanag na lumulutang sa kanyang buong katawan. Sadyang napakalakas ng enerhiya ni Ye Guocheng kaya hindi pinansin ng mga tao ang pagkakaroon nito. Boom! Halos sa oras na ito, direktang winalis ng malaking pag-atake ang Aaron. Mabilis na ginalaw ng pinuno ang kanyang kamay at ginamit ang sarili niyang enerhiya upang kontrolin ang kumakalat na enerhiya, upang hindi masira ang bulwagan. Ang enerhiya ay lumipas. Ang usok ng alikabok ay umuusok, ang dahon ng gusiti ay matagumpay na binawi ang kamay, ang mata ay puno ng ay matagumpay. Napagtanto din niya ang Six Mirror Method kamakailan. Nang gusto niyang pumasok sa templo para sa pagsusulit, gumawa siya ng isang malaking splash, ngunit pinilit niyang laruin ang kanyang trump card ng isang alipin. Bagamat nakakalungkot, hindi mahalaga kung iniisip ito ni Ye Guocheng. Pagkatapos ng lahat, sa harap ng lahat ng nihilist, lubos niyang ginulat ang mundo. Kuya Marshall, Kuya Ye, Kiyang, hindi ko akalain na natutunan mo pa pala ang Liuhe Mirror Method. Ito talaga ang kinabukasan ng nihilist kong sekta.
Naniniwala din ako na sa hinaharap, mamumuno sa atin si Kuya Marshall Brother, bumalik sa tuktok ng malaking paaralan. Sino ang makakapagsabi ng hindi? Elder Marshall Brother, hindi mo lang kami maakay sa kaunlaran ng nihilismo sa hinaharap, ngunit pukawin din ang buong mundo. Ito ang henyo sa mga henyo. Tuwang-tuwa si Ye Gucheng. Sa oras na ito, tumayo din si Shofeng Elder at nagsabi, "Haha, ayon sa akin, natutunan ni Gucheng ang pamamaraan ng salamin ng Liuhe, kaya dapat siyang gumawa ng exception upang maging disipulo ng templo." Pagkatapos ng lahat, ipinakita niya ang kanyang tunay na lakas. Hindi tulad ng ilang mga tao, marahil ay naglaro lang siya ng kaunting pag-iingat at nagkaroon ng kaunting swerte upang masira ang isang ipinagbabawal na lugar na hindi nakita ng sino man sa atin. Sa sandaling lumabas ang mga salita, agad na humingi ng tagubilin si Elder Wufeng. "Oo, pinuno, natapos na ni Ye Gucheng ang gawain na inaabot ng higit sa 10 taon para makapasok ang kanyang mga disipulo sa pangunahing bulwagan sa yugto ng pormal na mga disipulo. Ito ay mahirap sabihin ng hindi pumapasok sa pangunahing bulwagan." Tama si Elder Marshall Brother Leader, Kuya Marshall Brother 5 at Kuya Marshall Brother Shofeng. 6 na taluktok din ang umalingaw-ngaw sa tao sa oras na ito. Ang punong guro ay tumawa at tumingin sa Elder ng Commandment Hall, ngunit sa kanyang pagtataka, si Wuyan ay tumango sa oras na ito. Elder Marshall Brother Headmaster, alam na ni Gucheng ang Six Harmonies Mirror Technique, ito ay talagang isang bihirang henyo, dapat ay isang espesyal na kaso. Kung hindi natin linangin ang mga ganitong talento, hindi ba ako mabubuhay sa kawalan at sasayangin ang lahat? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po